Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat kay Christine kasi tinanggap niya ang paayaya ko para ma-interview sa aking 10 katanungan. Magpakilala ka muna, Christine Joy. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christine Joy at ako po ay naimbitahan ni Jelay upang gumanap sa interview na to. Saan ka nagtuturo ngayon, ba? Ako po ay nagtuturo sa San Agustin Integrated School sa Isla Verde, Batangas. Para lang po sa inyong kaalaman, si Christine Joy ay kaklase ko nung high school at siya ngayon ay isa ng guro sa aking lugar na pinagmulan sa Isla Verde. Yes. Ngayon, mag-start na ako ng interview sa kanya. Sa unang katanungan, gaano ninyo kadalas ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Sa panahon ngayon, ang medium of instruction when it comes to teaching ay English. Pero dahil nga sa ibang paglago ng mga bata, ay ginagamit din namin ang Filipino sa pagtuturo, nakikipag-usap sa mga mag-aaral o sa mga estudyante para mas lalo nilang maintindihan yung mga tinuturo namin. Sa ikalawa namang katanungan, anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Mas ginagamit ang Filipino sa talakayan sa klase sa mga subject na syempre Filipino, values, and also ginagamit sa isang sitwasyon kapag nagpapaliwanag ng aralin at saka yung pakikipag-ugnayan sa mga magulang at katrabaho. Sa ikatlong katanungan, ano ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Mahalaga ang paggamit ng Filipino sa pagdidisiplina sa mga bata o pagdidisiplina sa aming sarili dahil ito yung first dialekto natin, which is nakatulong ito upang mas madaling maunawaan ng mga estudyante ang mga aralin at konsepto at mas madaling makapag-ugnayan sa ibang tao. Sa ika-4 na katanungan, ano ang mga hamon sa paggamit ng Filipino sa trabaho o sa akademya? Isa sa mga hamon ng kakulungan ng katumbas ng salitang Filipino para sa ilang technical at akademikong termino, may mga salita kasi na walang Katagalog or walang Filipino translation. Mas mahirap yung mga ganong technical at akademikong termino. Sa ika-5 katanungan, mayroon bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit ninyo araw-araw? Yes, meron. Madalas namin gamitin ang mga terminong ito ng Filipino tulad ng sa pagbibigay ng pagtuto sa mga bata, pagbibigay ng mga exams, pagtatanong sa mga exams nila, or also pinakamahalaga kapag ginagamit ang Filipino sa pagtuturo. Sa ika-6 na katanungan, paano nakakatulong ang paggamit ng Filipino o pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o sa kliyente? Nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pagiging mas malinaw, mas maayos at komportable ang komunikasyon ang bawat isa sa isang trabaho. Sa ika-7 katanungan, sa inyong opinion, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong disiplina? Bakit? Oo, dahil mas mapapalapit tayo sa kaalaman ng mga, mas mapapalapit ang mga mag-aaral sa kaalaman at napapadali ang kanilang pagkatuto, but kailangan maturuan din sila ng English instruction since ang English po ang medium of instruction nowadays. Thank you. Sa ika-8 katanungan naman natin, ano ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyong larangan? Maaaring gumamit ng mas maraming materials, babasahin ang mga reading materials at mga terminologies na nakasalin sa Filipino. Bawa ay Tagalog to English, English to Tagalog. Sa ika-9 na katanungan, nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit ng Filipino sa technical o akademikong konteksto? Paano nyo ito hinaharap?
Yes, minsan ay nagkakaroon ng kalituhan at di pagkakaintindihan dahil may mga termino na nga na walang kabilang kahulugan. Minsan ay may kalituhan kaya nililinaw namin ito sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng halimbawa at mas simpleng paliwanag sa mga ideya iyon. Sa ikasampung katanungan, maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan ang paggamit ng Filipino ay nakakatulong sa pag-unawa o paglutas ng isang problema sa inyong disiplina? Sa halimbawa, mas mabilis na nauunawaan ng mga estudyante ang isang mahirap na konsepto sa estadistika or statistics. Halimbawa na lang yung mga mean, median, mode, yung mga problems doon. Mas mabilis nilang nauunawaan kapag naipapaliwanag ito ng Filipino. Tin, maraming salamat sa oras mo, sa pagpayag upang ma-interview ko ngayong gabi. Maraming salamat, Chanel. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.